Kung dumarating sa atin ng tila baga parang tayo ay napapagod na, nawawalan ng gana, o kaya tinatamad, alalahanin natin nung hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ipaabot mo pa kami sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Huwag nating kakalimutan na hiningi natin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos noong dumating na sa atin ng buwan ng Ramadan, nung ipinagkaloob na sa atin ni Allah na atin pang maabutan ng buwan ng Ramadan, saka naman tayo magtatamad-tamaran sa pagsamba kay Allah. Nung wala pa ang Ramadan, nangangarap, naghahangad, excited, sabik sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Yung iba pa ay nakapag-intensyon na insyaallah, mas dadamihan pa niya ang ilalaan niya na oras sa pagbabasa ng Quran. Insyaallah, kung ako ay pagkakalooban ni Allah ng kakayahan, mas magbibigay pa ako ng sadaka sa buwan ng Ramadan na ito. Insyaallah, mas dodoblehin ko pa ang pagsusumikap ko sa pagsamba kay Allah sa Ramadan na ito. Mga kapatid sa Islam, dala-dala pa rin ba natin ang mga intensyon na ito, mga kapatid sa Islam? O baka naman kabilang tayo sa mga taong ningas kugon, sa umpisa lang magaling, sa umpisa lang ganado, sa umpisa lang nagsusumikap, pero pag dumating na ang ganitong mga oras, ay paunti-unti namang bumababa ang level ng pagsusumikap ng tao. Kumusta na ang ating mga pagsamba kay Allah? Kumusta na kaya ang ating mga tarawih? Nasasabayan pa ba natin ang ating mga imam mula umpisa hanggang pagtatapos? O baka naman kasama tayo sa mga taong namimili ng mga masjid kung saan yung pinakamaiksi ang binabasa ng imam doon ay doon tayo nagsasala ng salatul tarawih. Kung saan yung mas pinakamabilis matapos ng salatul tarawih, doon tayo nagsasala. Kung walang ganyan mga masjid na mabibilis matapos sa tarawih, na doon na lang tayo magtatarawih sa ating mga tahanan para ang babasahin na lamang natin ay Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar. Kabilang ba tayo sa ganyan mga tao, mga kapatid sa Islam? Baka may punto pa na ang iba ay nagagalit sa ating imam dahil ang haba ng binabasa niya sa salatul tarawih. Mga kapatid sa Islam, bakit nga ba tinawag na tarawih ang salatul tarawih? Dahil may pahinga po dyan, dahil sa haba ng binabasa ng imam sa banal na Quran. Ngayon, kung ang binabasa mo lang ay inna a'tainakal kautsar idza jaa nasrullah, kung yan lang ang binabasa mo, asan pa ang diwa ng tarawih doon? Ito po ay paalala unang-una sa aking sarili at sa aking mga kapwa Muslim mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam, baka itong Ramadan na ito na ang huling Ramadan na masisilayan natin sa tanang buhay natin, mga kapatid. At yan na hindi biro, mga kapatid. Ilan na nga ba sa ating mga kapatid last Ramadan nakasama natin silang nag-i-iftar, ngayon ay hindi na natin kasama dahil nauna na sila sa kanilang libingan. Kasama natin nagtatahajjud jamaiyan, hindi na natin ngayon makakasama dahil nauna na sila sa kanilang libingan, mga kapatid sa Islam. Magpakatotoo po tayo kay Allah. Tandaan natin, nung hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ipaabot mo pa kami sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Huwag nating kakalimutan na hiningi natin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala.
May mga tao na hindi sa kanila ipinagkaloob ni Allah na maabutan pa sila ng Ramadan or maabutan pa nila ang buwan ng Ramadan. Iwallah. Ngayon, ipinagkaloob sa iyo ni Allah na maabutan mo pa ang buwan ng Ramadan. Dapat magpakatotoo tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpakatotoo po tayo. Wallahi mga kapatid sa Islam, bilang lang na mga araw ang buwan ng Ramadan. Na baka ito na ang huling Ramadan natin, malay natin mga kapatid sa Islam. Tapos dito pa tayo magtatamad-tamaran. Pasintabi lang, baka mayroon sa atin dito na marunong namang magbasa ng Quran, pero hindi pa niya nahahawakan ng mushaf, wala pa siya nabubuklat na alinman sa mga pahina sa mushaf. Mga kapatid, tandaan natin na ang buwan ng Ramadan, ayon sa mga ulama, ito po ay Syahrul Quran. Ito po ay buwan ng Quran. Nakabilang sa pinaka mabubuti, pinaka maiinam na pagsamba sa buwan na ito ay ang pagpaparami ng pagbabasa sa banal na Quran, mga kapatid sa Islam. Kaya, paramihin po natin yung pagbabasa natin sa banal na Quran. Paramihin po natin yung mga anyo ng ating mga pagsamba. Marami po yung anyo ng pagsamba, mga kapatid sa Islam. Isa sa mga teknik, mga kapatid, para makarami tayo, insyaallah, paramihin po natin yung mga anyo ng pagsamba. Marami po kasi yung klase at anyo ng pagsamba kay Allah. Kung napagod ka na sa pagbabasa ng Quran, pwedeng huminto ka muna tapos makinig ka na lang ng pagbabasa ng Quran. Pagsamba din yun kay Allah. Pumunta ka sa ibang anyo, ibang klase ng pagsamba kay Allah. Marami pong pagsamba. Paghahanda sa iftar. Masya Allah. Naghihiwa ka lang ng lamas, nagluluto ka kung ikaw ay mukhlis, tumutulong ka sa pagpapakain sa mga nag-i-iftar, sa mga nag-ayuno sa oras ng iftar. Napakalaking gantimpala yan, mga kapatid sa Islam. Kaya yung mga sister natin na sila yung mga tagaluto, talagang nandyan sa kusina lagi, sa iftar, sa pagkain, sa suhur, mas maaga silang nagigising. Dahil sa sila ay naghahanda ng pagkain sa suhur. Napakalaking gantimpala yan, mga kapatid sa Islam. So, ganun po mga kapatid sa Islam. Napakaraming pagsamba. Sa mga sister, dinatnan kayo ng buwan ng dalaw, pasintabi na po sa inyo. Napakarami pa ring pagsamba na pwede ninyong gawin. Bilang lang naman ng mga pagsamba na hindi niyo mas magawa pansamantala dahil nasa inyo ang inyong buwan ng dalaw. Andyan pa naman yung pwede kayo makapagluto, makapaghanda ng kakainin sa iftar, kakainin sa suhur. Tasbih, pagbabasa ng Quran, huwag lang hawakan ang aklat ng Quran. Sa cellphone pwede kang magbasa kahit na sa iyo ang buwan ng dalaw. Sadaka, tasbihat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kaya kung mabutan man kayo ng buwan ng dalaw, lalong-lalo na sa last 10 days, huwag ninyong hayaan na purki dumating sa inyo na ang buwan ng dalaw na matutulog na rin kayo. Tutulugan nyo na rin ang mga dakilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Gumising pa rin kayo sa mga gabi, sa last 10 nights ng Ramadan, at gawin ninyo ang mga napakaraming pagsamba na pwede ninyong gawin kahit na nasa inyo ang mga buwan, ang inyong buwan ng dalaw, mga sister. Dakila po ang inyong mga ginagawa sa loob ng inyong tahanan, kaya huwag na huwag ninyong mamaliitin ang iniubliga sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kayo ay magiging mukhlisa, nasa inyo ang taos-puso na pagsasagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dakila po ang inyong ginagampanan sa loob ng inyong mga tahanan. Kaya huwag na huwag ninyong mamaliitin ang inyong pagiging ina ng inyong mga anak at asawa ng inyong mga asawa.